Yo, what up mga tropa? Welcome back sa ating video sa ating YouTube channel, Kuya Andy Vlog, Mandaring Marino TV. As you can see, ayan yung ating mga lumang video na nakita ko, no. Hindi ko ata na-vlog to. Ewan ko lang kung na-vlog ko or naipakita ko sa inyo yung review natin ng mga previous pa na sinakyan natin. Okay, streamline yan. So, mapapanood nyo dyan, may mga video ako na luma. So, wag nyo lang husgan si Kuya, no. Dahil dati talaga, sabi ko nga sa inyo, marami din akong bisyo. Tsaka mataba ako dati. So, unhealthy yung mga kinakain ko. Mapapanood nyo dyan sa video. So, papakita ko sa inyo kung gaano pa kataba si Kuya Andy before. So, papailan ko sa tropa namin na nalasing dahil sa birthday ng mga uuwi. Tignan natin kung ano ang status niya sa buhay. Okay. Tignan natin, natulog na sa sarili ng suka, ha? Ako umiinom din. Pero, natural lang yan sa mga manginginom. Ito, itong video na ito ay patunay na ang alak nilalagay sa ulo, ay sa tiyan, hindi sa ulo. Oh, bro, ito pag yun naman, mawawala yung tama mo. Ha? Oo nga, tawag dito, wiper, ganyan din. Tayo ka. Ano okay? Hindi yan okay. Tural lang yan. Dito kami, danas na natin yan eh. Lahat naman tayo, manginginom eh. Ayan. Uy, ako na bahala. Huwag mo mainit yan. Kapulo ko po, tragis. Ano yan? Anong kape yan? Hindi yan lason. Tragis, lalasunin ba naman kita? Mananabong tayo, ha? Ito ka lang, tayo ka. Dupay ka talaga yan, ganyan talaga yan. Ganyan ka lang, uy, ganyan ka lang. Huwag ka lang naman, bro. Bibigyan ka ta. Uy, hindi ka makakasurvive hanggang madaling araw kanyan ng ganyan. Inumin mo to. Ako na baka matapon, mainit yan. Gumanong ka para lumalunok mo. Inumin mo. Si Viper nga, nakasurvive na eh. Dama rin kaya suka nun. Sige, mainit yan para yung sikbo. Putra, pag dinarami yan. Mainit eh. Di mamaya-maya konti. Pag hindi mo ininom yan, hindi ka mawawala yung tama mo hanggang umaga ka ganyan. Di ba? Butik na yan. Sinuka mo pa yung buong baka, Tignan mo. Buo pa yung karne na. Ang pogi mo po, taragis. Uy, inumin mo na yan. Init eh, putang ina. Natural. Yung sikmura mo, maininitan. Susuka mo lahat ng mga kolesterol tsaka yung yung alcohol. Ay po, taragis. Sa akin nga dati, lalasing ako nung umuwi ako madaling araw sa tatay, tanda ako, uling. Pinainom sa akin, mainit na tubig, tapos sinahaluan ng uling, kala ko kape. Uy! Ayaw mo? Hindi mo katutog ko niyan, Puta lagi wala ka ng girlfriend, wala ka na. Hindi mo pa matanggap, kaya ka nagkakaganyan? Ha? Tanggap ko na eh. Ano mo pala eh. Ano na tayo na sabong pagkatapos ang uminom, please. Init na yung pito. Ito, hindi naman tayo naalala nga kita eh. Pag malamig na, ubusin mo to. Lalagyan ko tubig, lalagyan ko tubig nga, Sorry, bitch. Lalagyan ko tubig to pag malamig na. Sorry, bitch, pero... Yung pait, yun yung Pero... Maraming salamat sa mga ba? Hindi, pag mawala na yung init nito, lalagyan ko lamig, ubusin mo. Yung pait nito, yun yung magdadigest ng tama. Okay yan. Ha? Lagyan ko tubig. Okay yan. Okay. Salamat sa concern mo. Pero sa mga init, putang. Ito na nga, lamig na, tinan mo, Init. Tingnan mo nga ako, putragis ka, tumingin ka, Di ba sa'yo, Hindi na nga mainit. Inumin mo, tinan mo, ayun si Apo. Panti yung katawan ko sa hindi sa katawan. May isip pa to, alam pa rin. Inumin mo. Matibay ka. Hindi nga, lamig na eh. Yung katawan ko sa tibay. Isa, dalawa. Hindi, malamig na yan, nilagyan ko tubig kalahati. Walang tama. Ano nga? Maniwala ka. Matibay ka sa katawan ko. Ito naman. Inumin mo. Ang tibay mo sa... Hindi, para mawala yung yung pagsusuka mo pati hilo. Si Michael nga, inuubos to eh. Ayaw mo. Init pa. Hindi nga, tinanggal ko na nga yung Nilagyan ko na ng tubig, tinan mo. Ayaw mo.
lalagay ko lang to dito ha. Pag gusto mong inumin. Hindi ka, ngayon ka pa lang ba nakarahas ng ganyan tama? Ha? Bahala ka, ayaw mong inumin. Bukas maglinis ka na ng kabina. Ha? Oh. Sige. Isang pasyente nandito. Lupay-pay din sa anak. Ano? Bro, kaya pa? Kaya na. Nawala na yung tama. Ha? Sige, diyan ka lang. Okay, at least matinaw-tinaw na konti yung sitwasyon mo para doon kay Ape putra guys. Nakabrief. Tapos, yung lahat ng una niya, puro basa ng suka, yung pauminom ng pinapainom ko na kape. Para mga 2-3 oras, epekto yun. Mawawala na, hindi na sila lasing. Ayaw eh. Tinitira pa ako. Pets, huwag mo kumpara sarili mo sa akin. Mainit yung kape. Putragis ka. Sige, dyan. Magtiis ka sa suka mo. Bigaan mo. Putragis ka. Ha? Kaya mo yan. Pag hindi ka... Oh, nakita nyo naman, lobong-lobo yung aking pisngi. Tsaka mataba pa ako noon. Siguro mga pang-apat, I think, pang-4 or pang-3 sakay ko pa lang yon yung nakita nyo nung pinlay ko na ano, talagang nasolve yung wiper na, yung kadete natin, engine cadet yun eh. Tapos yung nando sa CR na Gutierrez, si ano yun, si wiper yun, na Bicolano. So lahat naman yung mababait. Puro ratings kami that time. I think German ma rin yung time na yun eh. Yung malasing siya ng todo. So as you can see sa video, pinapakita ko sa inyo yung ating kapaligiran nating barko. Tapos yung susunod ko na video, yung nagbaba kami ng black. Una pa ako nagbablog noon. Ewan ko kung na-i-upload ko yun, pero sa tingin ko hindi eh. Pero kung na-upload ko yun, mag-ano naman yun eh. Mag-notify naman yun sa aking YouTube studio. So i-delete ko tong video. Pag napanood nyo to at hindi naman nag-notify, it means hindi ko yun na-upload pa sa aking YouTube ito. So yung susunod na video dyan. Bago pa ako nagbablog noon. So ano pa ako noon, kumbaga uhaw pa ako sa pagbablog. Panoorin nyo, pakinggan nyo mabuti mga tropa. Magandang araw po mga kabakal, welcome to my channel, welcome to my vlog. Bago ko po umpisa ng aking vlog ngayon sa araw na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Kahit konti pa lang ang ating subscriber, doesn't matter po. Ang importante sa akin yung mga nakakapanood, yung mga natututo, at yung gusto matuto, yun po. So shoutout po sa inyong lahat, mga subscriber ko po. So nandito pa rin tayo sa Bangladesh. Yan, kung makikita nyo, nakaungkuray ang ating barko. Pero nagdi-discharging po tayo ng bakal. Nagdi-discharging po tayo ng asukal kasi magkatunog eh. Bakal, asukal. So nagkaroon po ng emergency situation. Yung block natin, yung bearing nya is napudpod, nabasag. So tinanggal na po nila kagabi kasi kagabi ay linggo. So alam nyo naman, ang Peter sa barko, sa mga pamilyar dyan, wala po tayong pasok linggo. Pag tinawag tayo, okay. Pag hindi, bakit tayo pupunta? Hindi naman tayo tinatawag, di ba? Ganun lang ho yun. So day off tayo. So tinanggal nila tong nasa number 1 crane. Yan po, yan ha, yung crane. Yung block na yan, tinanggal nila mano-mano po. Pinalo na lang nila, hindi na nila ako tinawag para tanggalin yung nut nyan. Kasi mahirap yan tanggalin eh. Pagka bulok na, ito nga, bago na nga oh. Luma na po kasi yan eh. Ayan oh, pinagtiyagaan nila. So ngayon, ang mangyayari, na ano siya ngayon, kinain siya kasi nabasag yung bearing. So sinalang natin sa late machine. Later po, ipapakita ko sa inyo yung ginawa natin doon. Pero ngayon, nasa deck po tayo ngayon magtatrabaho. Bali, ito pagaganahin natin. Papalitan natin yung gustong mangyari ni Kapitan Tutan. Kukunin yung sa number 3 na crane at ililipat dito yung bearing. So wala tayong magagawa. Nag-order na po, bukas pa ang dating ng umaga. So to cut my story short, ayan po, lilipat tayo dun sa
Papakita ko sa inyo yung nasa number 3 ngayon. Sa lukuyan hihitingin, tapos tatanggalin din katulad yan para mas mabilis. Kasi ito halos 4 na oras nila ginawa dahil nga hindi nila ako tinawag, hindi nila nakakating ng mabilisan. Nut lang naman yan, may spare naman ng mahabang ganyan oh. Yan, yung nut na number, hindi ako nagkakamali, number 36. So meron yata tayo niyan. So ito po. Yun nga mga tropa. Kung mapapansin nyo, yung pinlay ko na nakaraang video, yun ay bago pa lang ako nagbablog. I think hindi ako nagkakamali, ano yan, bago mag-pandemic 2019, okay? Kasi 2019 nagka-pandemic yung kumbaga nung pumutok, kasi kumbaga siguro mga 1 year pa lang ako nagbablog that time, kaya medyo medyo uhaw pa ako mag-vlog, kumbaga hindi pa masyadong maganda yung pukol ko, pati mga kabakal pa yung tawag ko, 'di ba? Ngayon mga tropa na, pati wala na akong intro. So yung video na yun hindi yun tapos kasi hindi ko na i-video, hindi pala naka-record. Saka yung gamit ko nung that time na yun ay cellphone. Tapos ito naman sa kabina ko yun, kasama tong AB na si Marco Carloto. Shoutout sa iyo dyan, Marco Carloto. BSMT din yan, tropa ko yan. Kasi wala kaming gymnasium dyan, ginagamit nila yung gym para mag-pingpong, table tennis kumbaga. So ang ginawa ko, nagpabricate ako dyan, tubo lang, tapos dyan na lang kami nagbe-bench press, dyan kami nagwo-workout sa kabina na lang, para hindi lang baga hindi lang may standby yung katawan. Tsaka that time, tingnan nyo naman, wala pa akong tattoo, diba? Tsaka mataba pa talaga ako, baga lakas pa ako magbuhat nung mga panahon na yan, kasi syempre year go by, kumbaga tumatanda tayo. Oy, mali pala. Years goes by, tumatanda tayo. Yung panahon ba lumilipas, nagkakaroon tayo, syempre nagkakaedad, nandiyan na yung lumalabas na yung mga sakit-sakit natin. Malalaman niyo yan pag tumungtong kayo sa mga stage na sinasabi ko sa inyo. Sa ngayon wala pa, bata pa kayo kaya at least alam nyo na habang maaga, sinasabi ko na sa inyo na ang bisyo ay dapat iwasan na ninyo. Maninigarilyo, pag inom, pambababae, yan, iwasan na ninyo hanggat maaari kasi magkakasakit lang kayo. Yun nga, sa lahat ng mga gustong sumampa sa barko, yung maranasan yung magandang buhay, especially lagi ako nagsishoutout, lagi akong nananawagan sa lahat ng mga welder, especially yung mga nasa construction, yung mga nagpapabricate ng mga shop, yung namamasukan lang, kasi marami rin naman ng mga umuunlad na mga yung nagbi-business, yung may-ari. Pero yung tayo mismo na namamasukan, let's say tulad namin dati, lalo na ako, under ako ng contractor dahil wala pang financial, wala pang pera. Although tatay ko yun or kapatid ko or kami ang may-ari, siyempre sahod lang din sa akin dahil hindi naman ako nangapital kumbaga parang contractor kami, yung puhunan dun yun sa kumpanya, sa Elpa Shipyard, ginawa lang kaming contractor, kumbaga nakatara lang kami every Sabado yung sahuran. So nakaka-relate ako sa mga ganyan, yung mga nasa construction area, yung mga welder dyan sa mga planta, power plant, hindi yan sobrang laki, alam ko yan, minimum, minsan pa nga under minimum, lalo na kung yung pabrika or yung workplace na lugar ay nasa probinsya, bawa Maribeles, Bataan or Subic, Zambales, yan, mga nasa Cebu, Tunisia, yung mga yan, hindi naman yan over minimum or above minimum na tinatawag, under minimum yan, kasi Visayas yan Ang mahirap lang sa Pilipinas, bakit ginawa nilang magkakaiba? Pag probinsya ka, provincial rate. Bakit? Yung pagkain ba doon, provincial rate din? Di ba hindi naman? Halimbawa, bumili ka doon ng, let's say sabihin natin na ulam sa karinderya, na mabibili mo ng 50 ang isang order, tapos ang kanin ay 15. Bakit pagdating ba sa probinsya, hindi ganun ang presyo? Pareho din. Magkano ba pansit canton sa probinsya? Let's say, hindi ko na kasi alam, din naman kasi na ako kumakain ng mga noodles Let's say, sabihin na natin na 15 pesos yung pansit canton. Bakit sa Manila, magkano pansit canton? Mas mahal pa nga ng konti 'di ba? So, ibig sabihin, pareho ang mga presyo ng bilihin. Kung may pananim ka sa probinsya, mura ang gulay, Pero,
Pareho lang yan eh. Bakit ang gobyerno kasi ay ganun? Sa Pinas lang po ganyan. Tandaan nyo. Sa Amerika walang provincial rate. Sa Japan walang provincial rate. Pare-pareho ng sahod. Kung per hour, let's say, sa kapatid ko, nasa kabila sila, malapit sila sa Mexico, nasa Arizona sila. Kung magkano minimum dito sa New York, sa Los Angeles, yung nasunugan, kung magkano sa Oklahoma, sa Alabama, sa Portland, yung mga ganyan na mga bansa, yung mga city or magkakaiba man ng lugar, basta buong Central America, pare-parehong sahod niyan per dollar. 17 ng security, so 17 din sa kabila. Kung ang welder 35 din dun sa lahat ng city, pare-pareho. So Pilipinas lang po ang magkakaibang sweldo. May tinatawag sila na provincial rate. Tapos may tinatawag pa silang night differential. Meron pa silang tinatawag na pag holiday, may mga double pay, may mga ganyan-ganyan. Pero sa ibang bansa yung ganyan, basta lumagpas ka na ng alas 5, automatic overtime yan. Pag naggabi ka, iba rin din yung rate paggabi. Pag Sabado-Linggo, iba din yung rate ng Sabado-Linggo. Parang katulad din ginagaya lang sa Pilipinas. Ang nagkamali lang, maliit lang talagang sweldo. At saka meron tinatawag na provincial rate. Yun lang. So, kaya pumasok yung topic na yun. Bakit hindi kayo subukan yung mag-apply? Kompleto, kumuha kayong passport. O, kung gusto nyo magbarko, kumuha kayong Seaman's Book, kumuha kayong training. Kung baga basic lang, NC2. Pwede kayo mag-aral ng TESDA. Ewan ko lang kung may mga libre pa sa TESDA kasi simula nang pumutok yung mga welder, yung mga gustong nag-a-abroad, may bayad na. Talagang libre lang naman talaga ang training. O comment kayo dyan kung nakasubo kayo ng libreng training sa TESDA kasi talagang libre lang yan. Marami, lalo na sa Don Bosco, Makati. Kasi affiliate yan eh. Ngayon ang ginawa na nilang pagkakaperahan lahat ng klase ng mga training, especially sa mga welding. Yung late machine nga, balita ko, 18K na. How come ganyan kataas? Samantalang dati 7,500. That was 2011, I think. Nung una akong nag-late machine or 2012, nakalimutan ko na, basta ganon. Pero libre pa yung sa akin kasi pinasok ko nga yun, under yun ng OWA. So libre lang. 7.5 Biruin mo ngayon, 2025, naririnig ko or nababasa ko sa GC at saka nakikita ko sa mga post, 18K para makakuha lang ng certificate, isang linggong training lang sa late machine. Or kung sa iba naman, siguro may lagpas pa ng ilang days. Ang mahal. Grabe talaga, no? Lumayaman talaga yung mga businessman, yung mga, pero tutuusin yung pagtuturo, yung katulad ng ginagawa ko, walang bayad yun. Kung ako lang may shop, katulad ni shoutout kay Pitch Vlog sa tropa natin, yan siya may shop, pero wala kasi akong wala pa akong time na gumawa ng mga tawag dito, yung mga content na ganyan dito sa barko, kung paano talaga mga late machine na ganyan, kung ano yung mga proseso na ganyan. Tsaka wala din akong machine shop, hindi ko balak magtayo nung machine shop kasi hindi naman sobrang laki ang income niyan. Matagal bago mabawi mo yung binili mo. Pero skills din masasabi, pero kung talagang gusto ko talagang mag-business, hindi siya machinist, hindi siya machine shop. Medyo mabagal ang proseso diyan. Tsaka kung mag-apply ka, tandaan nyo mga tropa, ito importante itong sasabihin ko, pakinggan nyo. Sa lahat ng skills, pero hindi ko dinadaw ng mga machinist, syempre package yan eh. Kailangan pag Peter ka marunong ka niyan. Hindi ko dinadaw yung mga tornero diyan. Hindi, never okay? Yung mga fabricator, hindi ko rin sinasabing nasamba or inaangat sila. Pero tingnan nyo to, come to think of it, ever since na nag-dry dock ako at saka ever since na nag-Japan ako, tapos wala kang maririnig sa mga applyan kahit sa mga Australia, Canada, New Zealand, Korea, o kahit man sa Japan, wala kang maririnig na machinist. Bihirang-bihira ka lang. Kadalasan welder, fabricator, EPCAW, GTAW, okay, SMAW, kadalasan yung mga nag-hire. Wala kang ma-hire sa mga land-based na machinist lang talaga. Bilang sa barko lang talaga meron yan. Okay, tandaan nyo sa barko. At hindi lahat hindi lahat. Kasi sa mga bulk, hindi yan nag-hire ng Peter machinist. Hindi, never. Ang hina-hire niyan kadalasan, okay, meron din siguro, pero hindi lahat. Basta base sa experience ko. Kadalasan yan, mga Peter machinist yan sa mga German yan eh. Usually yan sa tanker.
Yan, may ganyan, may Peter machine sa tanker. Yung mga BLCC, yan. Yung mga crude, mga LNG, yan. Kasi yan ang function nila eh. So, yun lang. Marami pa sana tayo pag-uusapan kaso humaba na naman yung video na to. At yung background na ginagawa ko, ating yan, tayo yan. Sa lahat ng mga porsigido dyan, gusto matuto, gusto makasampa, kahit sa land base gusto nyo magpaturo kung anong diskarte. Meron tayong grupo. Si Kuya, pag busy, sa grupo tayo pwede magtanong. Pag hindi naman accurate, yung gusto nyong itanong, hindi nasagot, direct kayo kay Kuya, okay? Mag-direct message lang kayo sa akin sa Messenger, Kuya Andy Vlogs, okay? Wala na tayo pag-uusapan kung nanood kayo ng video ko, kahit di na kayo magpatumpik-tumpik or magdalawang isip. Kung gusto nyo malaman kung anong mga pasikot-sikot para makasakay, especially graduate ka ng Marine Engineering, BSMT, hindi ka nakakasakay ng diretso, mag-utility ka pa. Kung gusto mong shortcut, yung natawag kong shortcut, hindi yun yung papatatakan mo lang ng ganyan, magbabag ka, hindi yun. Kung gusto mo nang mabilis kang umasenso sa buhay kahit ratings ka, message mo lang ako, PM mo lang ako dahil tuturo ko sa inyo yung diskarte. Hindi mo na kailangan mag-utility sa alaw, mag-utility sa opisina. May proseso tayong sinusunod. Yun lang, God bless you sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat. Kuya Andy po ito, Mandirigmang Marino Legacy. Brrrr!